So dahil mainit na, ramdam na po natin ang summer, ngayon, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang extra income natin na pampawi ng init. So gagawa tayo ng melon palamig. Fresh fruit yung gagamitin po natin dito para healthy, di ba? So ibibigay ko sa inyo yung pinakang timpla nito, papaano po gumawa ng babalik-balikan na palamig. Panoorin nyo po hanggang dulo kasi yung pinakang costing po natin na andun po yon. At syempre yung tips at idea nakapaloob po sa video. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Una po natin lulutuin yung ating pong gulaman. So gagamit tayo dito ng orange. Pwede rin po yung may flavor na melon. Unahin natin ang tubig. Dito nakalagay 1.5 liters ng water. Kung gusto po natin ng mas matigas, magbabawas lamang po tayo ng tubig. Kahit anong brand, pwede po natin gamitin. Para manamis-namis na po yung ating pong gulaman, so lagay tayo ng 1/4 cup ng sugar. Pwede rin ng brown sugar. And then, i-mix lamang po natin ito ng mabuti at kapag natunaw na, pwede na po nating buhayin ang apoy. Iintayin lamang po ito na mag-simmer or kumulo. Kapag ganyang nakuluan na, pwede na po nating patayin yung atin pong apoy at isali na po natin sa atin pong mold. Habang iniintay po nating lumamig itong ating gulaman, so ngayon, ito yung ating melon. Ganda oh. Kapag usapang melon, napakabango, napaka-refreshing. Pang negosyo talaga itong mga katipid tips, pwedeng half lang yung ilagay po natin. Kung pamasa yung presyo po natin. Pero pwede naman po nating ilahat itong isang buo. Depende naman po yon sa magiging presyo po natin. Costing lamang po tayo. Siyempre, mas madaming melon, mas masarap. Kasi dito, pwede naman tayong gumamit ng gatas na ang flavor ay melon para lasang-lasa ang melon. Kasi medyo mahal ang melon ngayon. Pero kung mura naman ang melon, why not hindi natin ilahat, di ba? Dahil nakayod na natin yung ating melon, ngayon ito naman pong ating gulaman. So ito, i-cubes ko na lamang po ng maliliit. Pero kung meron po tayong pangkayod ng nyog, mas better po iyon para style melon din, di ba? So dahil hindi ko nga makita yung aking pangkayod, so i-cubes ko na lamang po ito. Tapos dito, kung gusto nyo pandagdagan ng gulaman, is pwede naman po yun. Dahil okay na po tayo dito, ngayon, timplahin na po natin. Yung gagamitin po natin palamigan ay ito pong ating pangmasal. Yung nakakaraan, ito po yung laging ginagamit natin. Meron akong pang social na palamigan. So yung nagamit na natin nung nakakaraan. Ito na yung gagamitin natin. Maganda din naman to, clear. Pero kung gusto nyo pong umorder ng ganong palamigan, ilalagay ko po yung link kung saan ko po mga na-order. So umpisahan na po natin yung pagtimpla. Unahin natin ang tubig. Sunod na din po natin ang asukal. Tapos dito maglalagay tayo ng 3 condense or yung 1 kilo ng condense. Dahil melon flavor naman po yung gagawin natin, meron pong nabibili na melon flavor na condense. So pwede yun po yung gamitin po natin. Ito lamang po yung available dito sa bahay. Kaya ito na po yung ginamit po natin. Siyempre, kahit anong condense, pwede po natin gamitin. And then, ilagay na din po natin itong melon. At ngayon, hahaluin na po natin ito ng mabuti. Oh no! Kapag nahalo na po natin ng mabuti, tingin natin, tunaw na po yung asukal na ilalagay po natin. Ngayon, ilagay na po natin ito pong ating mga gulaman. And then, ang ipangpupuno na po natin dito ay yelo. Dapat syempre, sure tayo na mineral, yung gagamitin po natin. Yay! Prepared ko talaga mas lamang yung yelo para malamig yung atin pong palamig. Talagang as in malamig, mapapawi yung atin pong uhaw. Kapag napuno na po natin ito, 10 liters po itong mahigit kapag hanggang dito. Itsura pa lang mga katipid tips, parang ang sarap-sarap na talagang bumili, lalo na kapag natikman po ito. 45 pieces yung mailalagay po natin yelo dito po sa ating melon palamig. So ngayon, yung packaging na gagamitin natin dito, kahit anong packaging pwede natin gamitin
gagamitin kahit anong size. So, depende po yan sa presyo po natin. Pero ngayon, yung gagamitin ko, ang size ay 8 ounce. Ito po yung makinis, yung pabuka, yung pinakambibig. So, maganda yung ganitong packaging and then affordable din po ito. Dito naman, hindi na po natin kailangan ng takip kasi pagkabili, so sabay inom na. So, di ba, kapag nakalagay na sa packaging, ang ganda ng tingnan at mukhang masarap talaga siya. So, ngayon, tikman natin. Ang sarap nung ating palamig, ang creamy, talagang malalasan natin dito yung pagkagatas. And then, kahit hindi natin alam yung flavor, so mapapatabi talaga tayo ng melon flavor talaga yung ginamit po natin kasi lasang-lasa po yun. So, bagay na bagay po ito. Ngayong summer na dadating, gawin nating extra income kasi talagang refreshing yung pinakang lasa. So, panghandaan, tapos diba, kapag mayroong mga swimming, so pwede natin itong timplahin na po, panalo ang lasa ng ating pong melon palamig. So, ang kagandahan dito, talagang wala tayong preservatives na inilalagay kasi fresh fruit yung ginamit po natin. Sa mga interesado na nagawing extra income po ito, so mahalaga po yung pinaka-costing po natin. Kung paano po natin i-costing yung ating po mga palamig kahit hindi po natin yan takalin isa-isa. Ngayon, bigyan ko na kayo ng idea sa costing po natin. So, yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So, magko-costing pa rin po kayo nasa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So, iba't ibang presyo yung mabibili po natin. So, ito, idea kung paano po natin i-costing yung palamig po natin kahit hindi po natin takalin yan isa-isa. Umpisahan po natin sa ating gulaman, 13 pesos po yon. Pero tutuusin na po natin na 25 pesos yung pinakang puhunan kasi gumamit pa po tayo ng asukal and then yung labor na kaunti at saka nunggas nung niluto po natin. Sa asukal po natin, sabihin na po natin ng 40 pesos. Gumamit tayo ng tatlong condense, 120 pesos. May mas mura pa pong condensa, medyo mahal lang dun sa nabilhan ko. At kapag 1 kilo yung binili po natin, mas affordable din po yun. So yung melon po natin, kulang 1 kilo po yun. Bali, nagkakahalaga po siya ng 80 pesos. Bali, ang 1 kilo po ay 100 pesos. So, dito sa melon natin, mas makakatipid pa po tayo kung yung condense na gagamitin po natin ay meron na pong flavor na melon. Yung tinuos ko ngayon ay base po yun sa mga ginamit ko ngayon. And then, i-plus na din po natin dito yung 4 na yelo, 20 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 285 pesos. Ngayon, paano po natin tutuusin yung ating pong palamig kahit hindi po natin takalin isa-isa? Ngayon, magko-convert po tayo. So, itong palamigan po natin ito, estimate 10 to 11 litro yung makukuha po natin dito. Ngayon, magko-convert po tayo kasi yung ginamit po nating baso ay ounce. Yung 1 litro, kapag i-convert po natin yun sa ounce, ang kakalabasan po ng 33.8 ounce kada 1 litro. Ngayon, i-times po natin kung ilang litro po yung magagawa po natin. So, sabihin na po natin na 10 litro. So, yung 33.8 ounce, i-times po natin sa 10 litro. At ang kakalabasan po ng 338 ounce lahat yung tinimpla po natin. So, yung 338 ounce, i-divide po natin sa 8 ounce. 42 na order yung makukuha po natin dito na may sukat na 8 ounce. Ngayon, paano naman po natin malalaman yung pinakang puhunan sa laman po sa loob? So, yung puhunan natin na 285, i-divide po natin sa 42 na order na makukuha po natin dito. At ang kakalabasan po nun 6.78 po yung pinakang puhunan sa loob. Ngayon, mag-plus po tayo ng piso para po sa ating packaging. At ang kakalabasan na po ng puhunan, 7.78 po yung pinakang puhunan po natin kada 1 baso. So ito, pwede natin ibenta ng 10 to 12 pesos. Pero sa mabilisan, pwede natin itong ibenta ng 10 pesos. Kapag minus po natin yung pinakang puhunan, posible po tayong tumubo ng 2.22 po kada 1 baso. So yung 2.22, kapag itinimes po natin yan sa 42 na cups, posible po tayong tumubo ng 93 pesos dito po sa tinimpla po natin. So, di ba dito, tumutubo na tayo ng 93 pesos. E, paano na lang kung 5 palamig po yung napapaubos po natin. So, estimate, tutubo pa rin po tayo ng kulang 500 po dito sa ginawa po nating palamig. So, ang kagandahan dito, mabilis lang siyang timplahin, madaling gawain. Basta, madiskartehan lamang po natin kung paano po natin mabilis mapapasold out yung palamig po natin. So, malaki na rin po yung
posible po natin tubuin kapag napagsama-sama na po natin. Try nyo po itong ating palamig at sigurado, nako, titimplahin nyo po ito lagi kapag nagkita po kayo ng melon. Okay? So sana, bago po ulit nagtapos yung pinaka-video po natin, meron po akong naidagdag na magandang negosyo idea sa inyo ngayon pong summer. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!